Magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang magbigay ng panibagong komento at pag-usapan ang mga kaganapan ngayon sa ating Senado at sa ating gobyerno. Napakaraming mga isyu ngayon. Isa na nga itong mga naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na talagang pinatutsyadahan niya si Senator Lacson kasi meron ring mga ipinaparatang sa kanya si Senator Lacson at hindi naman nagpahuli si Senator Alan sa pagsagot dito. Isa yan sa mga tatalakayin natin at ang isa pang tatalakayin natin, banta ng pag-aresto kay Caro Dante Marcoleta. So pag-uusapan natin yun, bakit ba siya aarestuhin at bakit siya nagkaroon ng kaso? Nakabase ba to sa legal o sa illegal? So umpisa na natin tong ating tatalakayin sa pamamagitan ng video ni Senator Alan Peter Cayetano. Galing sa division si Senator Lacson for two reasons. Dinivide lang yung 700 by 28 days kasi 25 million or multiply lang 28. Pero mahina talaga siya sa math. Pakinggan yung mabuti to. Okay, because 12 is not 13. Pangalawa, akala ko ba sabi nyo tanggal ako nung June 3? O ilan araw ang May 11 hanggang June 3? Tama, 'di ba? Doon pa lang pinipilit nila na hindi na SP si Senator Alan nung June 3, 'di ba? Pinipilit nila 'yon, tanggal na raw siya tapos ngayon ibibintang sa kanya yung 700 million daw na nagastos ng Senado dahil sa kagagawan ni Senator Alan. Sabi nga nila, tanggal na si Senator Alan bilang Senate President, 'di ba? So napakasinungaling nila sa part na 'yon. Kasi kung ibibintang nila yung the rest na mga panahon at araw kay Senator Alan, ibig sabihin nagkakaroon ng conflict doon sa mga naging pahayag nila before na si Senator Alan raw ay hindi na opisyal na Senate President simula nung inupo bilang pro tempore si Win Gatchalian, 'di ba? Si Senator Win. So ang gastos na 'yon papasok kay Senator Win Gatchalian. Bakit ngayon nila binibintang kay Senator Alan, 'di ba? Kung tutuusin, sila yung nagwaldas ng pera ng taong bayan. Hindi si Senator Alan, 'di ba? Ganun lang kadali para maunawaan ng taong bayan yung mga pangyayari. Paano naging 28, 'di ba? So makikita mo talaga na mahuhuli sa bibig ang isda. Pero bakit nga nanggugulo na nang manggugulo si Senator Lacson? So on one hand, stick tayo to the issue. On the other hand, there are some issues, tactical issues na kailangan mo sagutin kasi kung hindi, masisira main message mo. Tama. So kung ang main message natin is good governance, tapos akala ng tao may anomalya sa 700 million. Tama. So sabi niya, isipin mo, walang productivity. O bakit ngayon break? Everyday ngayon, 25 million. So kung ngayon sasabihin ko, ang grupo ni Lacson at ni Gatchalian, 25 million today, walang nagawa. Tomorrow, 50 million, walang nagawa. O sa Monday, kung 5 araw na, 125 million, walang. Naka-break tayo. Meron pre-trial. Diba? So wag natin lokohin ang tao. Totoo yan yung sinasabi ni Senator Alan na kumbaga binubulag nila yung mga tao sa mga statement nila na hindi totoo. Tignan nyo, nagkakaroon tuloy ng conflict mismo sa mga sinasabi nila. Kumbaga, pinabubulaanan nila yung mga sinasabi nila before na tinutuligsa nga nila si Senator Alan na hindi na raw siya Senate President. So, ngayon, ibinibintang naman sa kanya yung 700 million na gastos for 28 days. Di ba sabi nyo nga, hindi na siya Senate President? Inupo nyo si Win Gatchalian na Senate Pro Tempore that time. So, ang gastos na yun, pumapasok kay Win Gatchalian. Kasalanan nyo yun kung bakit gumastos ng ganun ang gobyerno. 25 million a day. 'Di ba? Ngayon, binibintang nyo kay Senator Alan, napakalaking kalokohan naman yan. Talagang binibilog nyo ang mga ulo ng tao. 'Di ba? Ipinipilit nyo na kay Senator Alan that time yun. 'Di ba sino ba ang pilit na ng agaw ng posisyon? 'Di ba kayo? So, but sometimes it's strategic na i-expose yung ginagawa nila. Totoo, kagaya niyan, na-expose na agad, umpisang-umpisa ng video natin. Na-expose na agad kung gaano sila kasinungaling. 'Di ba? Kayo, sa mga nanonood sa atin, dahil lumalaki na yung community natin, marami nang nanonood. Eto ba yung mga senador na dapat nyong pagkatiwalaan? Sila Ping Lacson, si Tito Soto, si Senator Win Gatchalian. Yan ba yung mga senador na dapat natin pagkatiwalaan? Kung yung mga salita nila ay nilalabanan mismo ng mga present nilang mga statement, 'di ba? Nagbubuhol-buhol na yung mga salita nila para lang banatan itong minority block ni Senator Alan. Pero kung tutusin, sila lang ang gumagawa ng ikasisira nila. Ganong kadali yun, di ba? So, nakita ko to kasi tandaan nyo, political science yung background ko, yung pinag-aralan ko. And uma-absent ako sa school, sumama lang sa tatay ko because I was really interested in politics. I've been a counselor since I was 21 years old. I've been in government. So, what's my point? Nung nakita ko na dumami ang mga congressman na bumabanat sa VP nung 24-25, sabi nung iba, ang dami ng galit. Hindi,
naging speaker ako eh. Magaling ang strategy yung speaker. Bakit? Alam kasi nila na sa Pilipinas, we have a two-party system, di ba? Sabi ng iba, multi-party. Hindi, two-party system tayo. Di ba? Party on Friday, party on Saturday, election sa Monday, Tuesday, lahat kakampi na sa administrasyon. May maiiwan lang na konting oposisyon. So in a sense, two-party, administrasyon, oposisyon, di ba? Medyo unique lang ngayon kasi yung mga Pinklawan, Dilawan, kumampi, Marcos na rin. Dahil ayaw kay Duterte. VP Sara. So ang nangyayari ngayon, they claim to be the opposition, but the opposition oppose. They're actually co-administering. Oh, di ba? kasi nasa part sila ng administrasyon eh, 'di ba? Nasa part sila ni PBBM. Kung oposisyon sila, ang lalabanan nila yung administrasyon, kaya nga oposisyon eh dahil yun ang nakaupo eh, 'di ba? Eh hindi naman si VP Sara ang namamahala ng Pilipinas, 'di ba? Si PBBM. So, ano sila? Part sila ng administrasyon, hindi sila oposisyon, 'di ba? So, what's my point there? Ang galing ng ginawa nila. Kasi pagka yung congressman hindi nagsalita ng mabigat versus VP Sara, alam nilang pagpalapit na or bumango, kakampi din nila o dalawa kakampi. So, ang ginawa nila, binitawan, sinusuportahan, ginalit or whatever. No, I'm not saying hindi conviction nung iba sa Quadcom, etc. I'm point, it was a systematic attack. So that nga, hindi na sila, so that point of no return na kung ikaw man si VP Sara, paano mo pang kakausapin yung mga yon? Eh, inupakan ka na ng gano'n. Tama. So, ganun din ang ginawa nila ngayon sa Senado. Pag-upo ko, tumitingin din sila kasi katulad, alam niyo naman si 14, di ba? Si 14, ilan meetings nag-attend siya, nagkwekwento, nagsama na ng sitwasyon. Etong si Senator Lacson, kung ano nang ginagawa. Tapos nung nagbilangan na, kumampi doon, siya din eventually kumausap sa ibang kasama na bumaliktad. So, ang point ko, anong ginawa nila? Imbis na dumami tayo by them going to us, nung nag-meeting sila, take turns tayo lahat umupa. Kaya alam ko sa grupo nila, ang pinakamatalino, si Lito Lapid. Totoo. Si Lito Lapid, walang say eh. Hindi nagsasalita eh, di ba? Kasi si Lito, parang kasama nyo na ako, pero wag nyo nang asahan, umupak pa ako. Tama. Matalino si Lito Lapid, hindi siya nagsasalta, 'di ba? Although yung boto niya na kay PBBM, pero out of respect din siguro naisip niya 'yon dahil alam naman niya na hindi niya kayang sabayan tong mga taong to at syempre, vice presidente 'yan. Ayaw niya ring makigulo, 'di ba? Mautak talaga si Lito Lapid. Hindi siya nagsalita ng masama sa vice presidente, 'di ba? Wala siyang komento. Basta boboto lang ako, 'yun ang sabi niya, boboto ako, pero hindi na ako magsasalita, 'di ba? Talino. Di ba? I mean, si Lito's the most honest and practical. Tama. We're here together, this is politics. Pero wag na tayong gumawa ng imbento tungkol sa kasama natin. Pero sila, nag-take turn sila. Liberal, kayo naman. Rafi Tulfo, ikaw naman. Rapi, tok mo. Makikita mo yung diferensya nila. Sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay, but dun mo makikita yung graduated and experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Totoo, kasi ang may kumpas talaga dyan, si Lacson. Kasi kung titignan nyo, siya yung nag-a-advise sa mga tao ni PBBM sa Senado. Siya yung pinaka-elders nila. Kinukuha yung advice niya as PNP chief based on his experience. 'Di ba? Kasi magaling nga siya mag-imbestiga, magaling siya mag-observe. Yun ang specialty niya kung nagsisinungaling kung ano ba talagang dapat gawin. So, siya yung nagmamando. Tignan nyo mabuti. Siya talaga nagmamando. Wala nga siyang pakialam kahit magbigay siya ng statement eh. Kahit si Win Gatchalian na nakaupo eh. Kahit nung previous interview ni Win Gatchalian eh. Nauna siyang magbigay ng statement, 'di ba? Hindi niya nirerespeto si Win Gatchalian as Senate President. Nabalita yan eh. Ngayon, mamanduhan niya to si Erwin. Ganto gawin mo, ganyan gawin mo, 'di ba? Siya talaga ang utak diyan sa totoo lang. Kaya nasabi niya rin na Senador Marcoleta hindi ka marunong makisama. Tapos nasabi niya rin, dalawa sila ni Tito Soto na ito na yata ang huli natin takbo. Sasabihin mo ba yun kung tama ang ginagawa mo? Kung nasa tama ang prinsipyo mo? 'Di ba? Sasabihin mo ba yun? Ikaw? Syempre hindi. Dahil alam mo sa sarili mo tama eh. Yung prinsipyong ipinaglalaban mo. 'Di ba? Ipaninindigan mo yan. 'Di ba? Papakita mo sa taong bayan na dapat kang pagtiwalaan. Pero bakit niya nasabi yun? Kasi alam niya mali. Pinagtakpan niya, binanggit niya si Bersamin na humahawak ng pondo, 6 billion something, 8 billion something. Tapos hindi niya pinatawag sa flood control. Isang malaking kalokohan yan, 'di ba? Sabi niya kay Bersamin kasabwat. Tapos di niya pinatawag sa BRC sa flood control hearing ng Blue Ribbon. Anong ibig sabihin nun, 'di ba? 'Di ba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi
sinabi nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang Patay araw, ka. ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Oo, walang lihim dyan kasi kokonti lang sila eh. Sa kongreso nga eh. Lumutang yung 20 milyon eh. Napabuya kapag bumoto ka ng yes eh. Diyan pa kaya, napakaliit lang ng community nila sa loob ng Senado. Sila magkukwentuhan syempre kung anong mga pangyayari. Kaya diyan, walang lihim dyan na hindi nabubunyag. 'Di ba? Kaya yan si Erwin Tokmol. Ano yan eh? Sunod sa utos lang yan eh. Hindi na nag-iisip yan kasi ayaw niya matuklasan ng taong bayan yung mga lihim na tinatago nila. 'Di ba? Kaya ayaw nila imbestigahan, ipatawag yung Brave 18 kasi sangkot pala sila ron. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Ayun. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Yung totoo. Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? Patay ka, inamo ka na, Erwin. Alam ni Senator Alan yan, di ba? Yung kontrakto na balik-balik sa office mo. Patay ka, may contractor. Sino yun? Yun yata yung kinulong na ngayon eh. Yung nilipat na sa krame, di ba? Yung kontraktor sa party list. Marami. Contractor sa party list. Sa AX ba yun? AX. Kita mo, tapos itatanggi mo na wala kang kinalaman. Patunayan mo yan sa investigasyon. 'Di ba? Kasi may aligasyon sa iyo eh. 'Di ba? Hindi mo pwedeng idemanda yan eh kasi witness yun. Dapat imbitahan nyo sa flood control Blue Ribbon hearing. 'Di ba? Porket ba ibinulgar sa taong bayan? 'Di ba? Nalaman ng taong bayan paninirang puri na. Pag yan iniharap sa Korte Suprema, magiging state witness yan. Mawu-waive yung mga kaso na final nyo dyan. 'Di ba? Pang iba, dun muna tayo. Marami pang iba, 'di ba? Okay. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Ayan na, hindi raw tuta Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matalino, sunod lang ng sunod sa amo eh. 'Di ba kapag binigyan ng buto, susunod na. Amo na niya 'yun. 'Yun ang ibig sabihin ng aso, 'di ba? Ang tuta kasi nakasandal pa yan sa nanay, 'di ba? Hindi mo mapapaamo basta-basta yan. Tinuturuan pa yan ng nanay niya. Di 'yun yung aso. Matagal na po matagal na eh. Okay. Matanda na. Ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. Ayun. Pagkatahol, sabay kaso nung kabila, nung ombudsman. Yun pala yun. So kung makikita nyo po makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo, wag mong pababasahin ng affidavit. Tama. Yun ang tamang investigasyon. Kasi baka mamaya, sinulat lang ng abogado niya yung affidavit niya, tas pinapirmahan. Dapat nagbabatay tayo sa sinasabi mismo nung witness. 'Di ba? Hindi mo pwedeng papabasa mo yung affidavit. Kalokohan 'yun. Anong investigasyon 'yun? 'Di ba? Kumbaga niloloko mo yung taong bayan, malay ba ng taong bayan kung sino nagsulat 'yun tas pinapirmahan sa kanya, pinaako sa kanya na hindi ako nagsulat niya, kunwari. Dapat ang pagtetest ng credibility pag iniimbestiga mo ang isang witness, ipakwento mo sa kanya ng aktwal, 'di ba? Para malaman natin kung totoo yung sinasabi ng witness. Kagaya ng Brave 18, pinakwento sa kanila ng aktwal, 'di ba? Nasagot naman nila, although kahit kinakabahan, syempre, hindi naman biro ang kalaban mo diyan. Kung yung vice presidente nga pinipersecute sila pa, sundalo lang sila. Napakahirap ng sitwasyon nila diyan. Ang kalaban nila diyan, presidente, administrasyon, ombudsman, DOJ, kapulisan, sundalo. O kita mo pati Senado, pati Kongreso kalaban nila. Saan ka lulugar doon? Natural kakabahan ka, kaya medyo mauutal yan. Asahan natin dahil akala nyo ganun kasimple pag nandoon ka na sa sitwasyon na yun na magkukwento ka, syempre isipin mo pamilya mo, 'di ba? O tuloy tayo Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Yun, totoo yun. Si Senator Lacson binaliktad niya. Then basahin mo na lang yung affidavit. Yun ang mali, 'di ba? Pinagawa niya yan nung Senate Blue Ribbon hearing, 'di ba? Tapos ginaguide niya pa yung witness niyang 3 babae, something yata yung 2, na siya ang sumasagot pag tinatanong ni Senador Marcoleta, siya sumasagot. Sige nga, yan ba ang senador na dapat niyong pagkatiwalaan? Kayo humusga kasi nakikita niyo naman 'di ba? Yun ba? Tatanungin ni Senador Marcoleta yung witness na inihain nila doon para
para matest yung credibility. Pag tanong ni Senator Marcoleta, sino sasagot? Si Lacson. Yung cross-examine na tinatawag kasi itetest mo kung nagsasabi ng totoo eh. 'Di ba? Tapos nakatakip mo ka. Oh, kapag ka-witness ka, huwag ka magtatakip ng mukha, 'di ba? Kasi protektado ka ng gobyerno. Pag may nangyari sa iyo, gobyerno ang ano diyan, may pananagutan ng gobyerno diyan, 'di ba? Eh bakit nakatakip ng mukha? Ay hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Yun ang sistema ng pagtatakip ng katotohanan, 'di ba? Saan ka makakakita ng ganun? Diyan lang sa Senado. Sino lang ang gumagawa nun? Yung administrasyon at etong si Senator Lacson. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi eh. Oh, sa bagay, binigyan nila ng chance eh, kaya natapos yung hearing eh. Binigyan nila ng chance na gawin kung ano yung tama. Kaso anong nangyari? Kung ano yung mali at pagtatakip, yun ang ginagawa, 'di ba? It's selective justice and some of it's not justice, yung iba doon invento. That's why naiintindihan ko yung sakit nung isa. Nasabi niya, inosente ako pa kakasuhan, plunder pa. Tama. Bakit mo kakasuhan? 'Di ba? Bakit mo kakasuhan? Napatunayan mo ba nagnakaw sa gobyerno 'yan? Ang kinakasuhan lang yung mga nagnanakaw sa gobyerno, 'di ba? So pag upo ni BP Sara, lahat kayo makakasuhan kasi mabubuksan ang flood control, 'di ba? Doon malalaman ng taong bayan kung ano-ano ang mga ginagawa niyong pagnanakaw, panggugulang, 'di ba? Biro mo tuwing bagyo, may namamatay sa mga baha sa probinsya. Napapanood niyo yun, di kayo nakukonsensya. Kawawa naman yung mga kababayan natin. Hirap na nga sa pag-aani ng palay sa pangingisda tapos mamamatay lang sa baha. 'Di ba hindi kayo nakukonsensya doon? Kawawa naman, hirap na umahon sa buhay, pati pag-aaral ng mga anak, 'di ba? Nahihirapan silang pagtapusin ang pag-aaral. Tapos nanakawin niyo yung para sa ikaliligtas ng kanilang pamilya. Yung flood control, akala nyo simpleng flood control yan. Kaya yan iminungkahi sa gobyerno, nagawan yan ng ng mga harang sa dagat, sa river, etc. Para hindi mapinsala ang pamumuhay ng mga kababayan nating mahihirap, 'di ba? Kasi kapag bumabagyo sa atin, madalas tayong dinadaanan ng bagyo dahil malapit tayo sa Pacific Ocean. Umaapaw yan. Maapaw yan, nagkakaroon ng mga pagbaha, 'di ba? Umaangat yung mga river, talagang inaabot yung mga bahay, lumulubog, tapos nanakawin nyo. Hindi pa ba kayo nadala nung panahon ni Yolanda, bagyong Milenyo, 'di ba? Kawawa yung mga kababayan nating mahihirap na nasa probinsya. Hindi na nga patas ang pagpapasahod nyo sa sa mga mamamayan May pa-provincial rate pa kayo. Napakababa ng sahod, 'di ba? Tapos nanakawin nyo pa yung pondo. So I won't go there because I don't wanna talk about that now. And pasensya na po kayo. Minsan pa kasi sa putikan yung away, so mapuputikan ka talaga, babato ka rin sa putik. Tama. But that doesn't mean as Christians, mag-iimbento tayo. We will use money, we will use PR, we will use etc. Diba? Yan ang ginagawa nila, Senator Alan. 'Di ba? Gagamitin nila lahat ng resource para ibaon yung mga nagsasabi ng katotohanan. So pasensya na po kayo kung minsan kailangan kong sagutin. Tactical yon. But going back to the strategic, ano ba ang ating trabaho ngayon? To reveal the truth. The truth about the problem in healthcare. How do people get their healthcare? So, pero habang nire-reveal natin, may balik yan So, yesterday, in-inform tayo ng mga kaibigan natin sa DOH na tinanggal na daw tayo sa system. So, hindi na daw tayo pwedeng mag-refer ng mga gagamutin sa iba't ibang ospital. That might be the price. Alam niyo, sa totoo lang, napakalaking tulong nun yung mga nakukuha natin sa mga senador, mayor, vice mayor, congressman, tapos tatanggalin nila sa taong bayan. Hindi naman para sa mga senador yun, para sa taong bayan yun, tapos tatanggalin nila. Sino ang tinanggalan nila ng karapatan? Ang taong bayan, ibig sabihin, 'di ba? Kasi diyan sila humingi ng tulong, diyan sila umaase. We have to pay. And we know, we don't have enough personal resources para ipagamot lahat. Tama. Pero, we have enough resources to hire buses. So, kung by Monday o Tuesday, DOH, hindi kayo mag-ayos, ibubus ko lahat ng kamag-anak ng pasyente para mapirmahan nyo, para mapagamot yung mga pasyente. Kasi hindi naman ako aatras di ba? Tama. Yan ang may prinsipyo, yung ganyan, 'di ba? Talagang directly magsabi na tutulungan niya yan, pasasakayin niya ng bus para pirmahan nyo yung mga requirements nila na
na para mapagamot yung mga kababayan nila. Napakalaking tulong yan sa totoo lang Dahil yan, pondo yan. Pondo yan ng gobyerno na ibinibigay sa mga nangangailangan ng tulong medikal. Yan. Para sa kaalaman nyo lang, ang kailangan nyo dyan, yung mga bills, mga reseta, mga request ng doktor. Yan yun yung sinasabi ni Senator Alan May sakit sila, ang dami-dami yung pera, abroad ka ng abroad, Mr. Secretary. O, kita mo na. Abroad pa ng abroad. Lang niya ginagastos yung natin, pera natin. Picture ka ng picture kasama ng mga nasa vape, di ba? O, tapos flu shots lang, hindi nyo mabit, hindi makasama. Tapos just because ang tingin mo, wala na ako ngayon sa paningin ng Malacanang, tatanggalin mo yung privilege namin. Oh, Senator Lacson, sir, sabi mo, hindi pwedeng gamitin ang AIX, hindi pwedeng gamitin ang tupad, hindi pwedeng gamitin ang MAIP sa politika at hindi dapat nag-iipitan. Oh, sir. Yun naman pala kita mo, contradict na naman yung mga pinagsasabi ni Lacson dun sa kakampi niya. O, tinanggalan ng karapatan si Senator Alan na mag-refer ng mga pasyente sa DOH. O ngayon, Senator Lacson, kausapin mo yung DOH Secretary. Nagsusumbong ako sa iyo. Kung hindi ako magsumbong sa iyo, magsusumbong ako sa Tulfo. Oh. Pero, hindi kay Erwin at hindi kay Rafi. Kay Doon Erwin ako kay Tulfo. Ben magsusumbong. Tama. Patas yun si Ben kahit pa paano. Kasi si Ben walang kontrata sa gobyerno, 'di ba? Walang tinatago walang 'di ba? I'm not close to Mon Tulfo. I'm one of his punching bags even during the time of Duterte time. Pero si Mon wala rin kontrata sa gobyerno sa pagkalam ko. And so tapos na tong pahayag ni Senator Alan. Pupunta naman tayo sa naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Sana ng mas madali. Opo, ng ating mga kababayan. Kasi Dito, ipaliliwanag ni Senator Rodante Marcoleta kung bakit illegal yung pagkakaso sa kanya ng plunder. Ayan So, pakinggan natin mabuti kasi kailangan natin malaman kung ano ba talaga yung katotohanan sa likod ng pagkakaso sa kanya ng plunder. Kasi ang balita nga natin, ngayong araw na to ay meron na raw lumabas na warrant of arrest kay Senator Rodante Marcoleta. Kaso, sakrame to sakrame Kaso, ang problema, nagbabangayan sila sa krame kung sino raw ang aaresto kay Senator Rodante Marcoleta. Bakit kayo magbabangayan kung alam nyong tama ang ginagawa nyo? Ibig sabihin lang nun, hindi tama. Kasi nagbabangayan sila 'Di ba? Kasi kung tama yan, wala nang patumpik-tumpik. Kapag binigay sa'yo, ikaw umaresto, gagawin mo na lang. 'Di ba? Ganun ang actual Pero, nagtuturuan sino ang aaresto. 'Di ba? Kasi alam nila, sasabit sila. Dahil, hindi naman pera ng gobyerno yung 75 million. Ayan, so pakinggan na natin to. Ipaliliwanag sa inyo ni Senator Rodante Marcoleta. kahapon yung assistant ombudsman na nakita ko siya, nagpa-interview na naman siya sa isang istasyon ng television na tinatanong siya, bakit po ninyo pati si Senator Marcoleta kinasuhan nyo ng plunder? Oho. Kasi po kahit ako parang hindi yata yun kasi contribute. Yun ang tanong sa kanya. Yun naman donasyon ng mga kaibigan niyang Hindi private naman pera funds ng naman gobyerno yun. yan. Tapos sinabi niya, hindi kasi kahit private funds kasi kapag yan ay binigay na merong pangako o kung ano mang pabuyang parang ibigay niya dahil meron siyang opisina, ganyan. Sabi nila, sa Makatwid kahit po pala pribadong pondo. Oo. Na kapag may pangako, may ganyan. Oo. Yan po pala'y plunder. Ito lang ang mali sa ginawa ng ombudsman. Paano nyo sasabihing may pangako, 'di ba? Si Senator Marcoleta na tutulungan yung mga nag-ano sa kanya, nag-donate. May ebidensya ba kayo? Assumption lang 'yan 'di ba? Pagbibintang na walang kalakip na ebidensya, 'di ba? Ang ginagawa nyo talaga diyan, political persecution. Kasi alam nyo na pinagdidiinan ni Senator Marcoleta yung issue ng flood control na alam nyong maraming sangkot sa mga kakampi nyo, lalo na ang administrasyon, 'di ba? Yun lang naman yan Kasi kung idadaan mo yan sa legalidad ng pagkakaso, wala. Di yan legal, kundi illegal yan. 'Di ba? Plunder talaga ba? Oo, sabi niya gano'n. Bigat, Oo. Ang nakakapagtaka doon, Jen, wala man lang siyang nasabi kahit konti. Kasi kailangan mong establish ito Siyempre po, establish mo yun. Kung walang kaugnayan yung pondo do sa sinasabi mo, baka nag-speculate ka lang, baka inaakala mo lang, baka nangako ito ng kung ano-ano, na maaaring sa pangako na yon merong madadamage ang gobyerno, o madadamage ang serbisyo na para sa mga tao. Yan ang kasi pagka ganun, corruption yun Ayun, So kinakailangan mong i-establish yung connection
nung pagbibigay nila ng tulong sa iyo, dahil kampanya kasi ito diyan, ito yung sinasabi ko campaign eh. yan. Ng mga panahon Kailangan mong ikonekta. Totoo yun, yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Kailangan connect the dots. 'Di ba? Kailangan meron kang sapat na ebidensya para makasuhan itong si Caro Dante. 'Di ba? Kaso meron nga ba? Eh wala nga eh. Oh, saan nanggaling yung plunder case na yon? Andun ka ba nung binigay yon para sabihin mo na hindi, may pinangako eh, 'di ba? Napakasinungaling talaga, 'di ba? Napakasinungaling ng ombudsman. Pinakikinggan ko siya, wala man lang siyang masabi na koneksyon. Oh, kita nyo na, walang masabi. Yan ba, sa mga nanonood sa atin, yan ba ang dapat pagkatiwalaan? Kahit kaninong Pilipino pwedeng gawin yan. Sa totoo lang kahit kanino. Yan bang mga public official natin ngayon sa administrasyon, yan ba ang karapat dapat pagkatiwalaan? Na dapat sila ang nagpapatupad ng batas na naaayon sa konstitusyon. Pero sila ang nagbabaluktot neto, di ba? Pagkatapos, bumalik na naman sa iba. Alam mo, kanya, ang plunder kasi, kaya mas marami yung napagtatalo kami, sabi siya. Mahirap kasi kanyang i-prosecute ang plunder. Kaya, alam mo kasi, pag plunder kasi, corruption yan, katiwalian. Talagang wala kang makitang resibo. Wala kang makitang paper trail. Opo. Totoo yun. Kasi kapag plunder yan, hindi mo ilalagay sa alanganin yung sarili mo. 'Di ba? Basta iabot lang sa yan. Walang pipirmahan, walang ganto, walang ganyan, resibo, mga documents, wala yan. 'Di ba? Kumbaga yan floating money. Pera ng gobyerno, pero floating money yan. Pag binigay sa iyo yan, 'di ba? Kasi bakit mo lalagyan ng dokumento? Ibig sabihin ipapasok mo sa project ng gobyerno. Hindi nga yun ang layunin ng plunder eh. 'Di ba? Magnakaw nga, kaya nga plunder eh. Pag nanakaw sa gobyerno, sa kabanyaman. Pakinggan natin kung anong sinabi ni Senator Marcoleta kung bakit hindi yan plunder yung ginawa niya. Ganyan, Kasi plunder nga raw, Kaya napakahirap talaga. Opo. Ngayon, ang sinasabi nila, siya inamin niya eh. Siya mismong nagbigay ng katibayan. Sa palatuntunan natin ito sa Sabi niya, parang admission against interest. Tingnan mo itong mga taong ito. Siguro para sa mga kababayan nating nag-iisip. Si Senator Marcoleta, kumandidato ng 2025 election. Maganda yung sasabihin niya rito. So, kailangan mapakinggan yung mabuti. Ganito ka basic yan eh. May kaibigan siya, tumulong sa kanya. Nagkataon kasi yung mga tulong na binigay ay wala pang campaign period. Hindi pa opo. Pero yung tulong na yon ay sakop ng election period. Ang election period kasi dyan ay 1 year before the election. So Yes, isang po. taong singkat yun. Opo. Pero yung campaign period magsisimula ng February 11 90 days ata national. hanggang 90 days yan. Opo, 90 days, Hanggang opo. sa ikaw ay manalo na. Ngayon, so sabi ko, ang trato ko dyan donation kasi wala pang campaign period. Opo. January. Ang campaign period kasi February 11 ang umpisa. Opo, Dapat, kapag binigay during the campaign period, contribution. February 11 Ngayon, pataas, opo. ito nang submit ako ng SOSE, liwanagin natin para makita ng mga kababayan natin. Doon sa SOSE ko, sinabi ko, ang aking expenditures, yung ginastos ko, Opo, sa kampanya. 112 million pesos. Opo. Okay. Oho. Ngayon, sinisita nila ako, paano ka makakagasta ng 112 million? Tiningnan nila yung SALN ko, yung net worth ko is only 52 million. Mas malaki Totoo yun, di ba? Parang nagtaka nga yung COMELEC sa naging gastos ni Senator Marcoleta. Ayan, so pakinggan natin. yung ginastos mo. Tingnan mo na. Ito lang ang pera niya. Saan niya kukuha ka ng Ng 112 million. ng 112? Oho. No, sabi ko, hindi mo na kumikibo nun dahil hindi ko na pinapansin noon di ba? Opo. Nung magpasya na ako mag-explica sa COMELEC dahil sa binigyan ako ng parang isang magpaliwanag ka, sabi niya. Opo, ipaliwanag niyo po yung side ninyo. Bakit yun ito? Hinangan ako ng kaukulang pagpapaliwanag. Show cause order ang tawag doon dyan. Opo. Hindi pinaliwanag ko na na-receive ko po itong donation sa 3 kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million. Yes, opo. Siniyasat nilang ganon. Sa batas kasi natin, sabi kong ganon, at yun naman ay pinagpasyahan ng Korte Suprema, kapag labas sa election sa campaign period, Campaign period, opo. pwedeng donation yon.
Okay? Opo. At sabi naman ng Supreme Court sa kanyang pagdidesisyon, hindi pa siya kanya kandidato noon. Ayun. Magiging kandidato lang siya pag magpa-participate siya during the campaign Campaign period na. Okay. Opo. So, nung makita ng COMELEC, wala kanya siyang wala siyang kasalanan dyan. Walang- Maayos ang kanyang pagpapaliwanag. Ang bumoto dyan, 6-0. Opo. Ibig sabihin, halos silang lahat. Lahat ng commissioners Kaya lang siguro 6-0 kasi yung chairman nila hindi siya nag-participate. nag-inhibit yata siya. Baka Opo. kung hindi siya nag-inhibit, 7-0. 7-0. Ang ibig sabihin, maliwanag sa COMELEC, Ang problema dito, sinisita kung bakit raw hindi inilagay sa SALN ni Senator Rodante Marcoleta. Paano mo ilalagay yung 75 million sa SALN kung ginastos yon during campaign? 'Di ba? Ano ba akala nila? Sa Maynila lang nag-aano si Senator Marcoleta? Nagkakampanya? 'Di ba? Kasulok-sulukan ng Pilipinas pinupuntahan ni Senador Marcoleta. Ano yun? Hindi nauubos yung 75 million? Panggas, pagkain ng staff, pagkain ng mga naglalagay ng tarpaulin. Oh, puro pagkain pa lang yan pang buong Pilipinas, 'di ba? Tapos yung yung share niya pa. Syempre, may mga may mga stage yan, may share siya doon, 'di ba? Nagbibigay yan, mga damit, printing, 'di ba? Mga tao na tutulong sa kanya mula Batanes hanggang Hulo. 75 million barya lang yan, 'di ba? Kung kapag campaign ng usapan. Yung flight, 'di ba? Tapos ko-questionin niyo bakit wala sa SALN, natural na ubos na. Di bali kung hindi yan ginamit sa kampanya hanapin nyo. Sasamahan ko kayo. Diba? Pero kung titignan nyo, nagsasabi ng totoo talaga si Senator Marcoleta. Diba? Kasi saan mo ipipilit mo ilagay sa SALN yung 75 million? Wala na nga, ubos na. Diba? Kung di ba naman loko-loko itong ombudsman na to. Diba? Tas sasabihin nila, plunder? Bakit? Pera ba ng gobyerno yan? Diba? Hindi naman galing sa gobyerno yan. Donation yan paano mo sasabihin plunder yan? Kaya ngayon, yung mga aresto kay Senator Rodante Marcoleta, nagtuturoan. 'Di ba? Natatakot sila kasi alam nila na mali yung gagawin nila, 'di ba? Bago nga pala tayo magtapos, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta at tumututo kasi lumalaki na yung community natin kahit papano. Ayan, huwag kayong magsasawa na manood at i-like, i-share ang ating mga content, pagre-react at pagtatalakay dito sa mga nasasabing mga issue sa ating gobyerno. Ayan. So, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at magkita-kita po tayo next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.